Yes, maligayang araw sa ating lahat. Welcome back sa panibagong presentation ngayon. Kawasaki KLX 150S 2024 year model ito. At syempre, dito pa rin yan sa Gold Moto Trading Kawasaki Crib, SK Contest Branch, Mandawi City, Cebu. Anyway guys, for today's video, gagawa tayo guys ng kanyang specs, then review sa kanyang mga parts and occasion. Ang gandang tingnan, motocross, pang trail bike, or pang street legal ba yung hanap mo? Try a look para kay Kawasaki KLX 150H natin. Ayan, tara samahan nyo ko para sa kanyang review nito. Let's go! Shoot! Yes, unahin natin para sa kanyang harapan, para sa kanyang headlight assembly. Ayan, plastic na plastic ito. So para sa akin, inspired ito para kay Kawasaki KLX 230 SE natin dahil sa kanyang mga hugis nito with additional decals, Kawasaki combination color with green, din ang kanyang black para sa kanyang headlight assembly. Color white ito, plastic na plastic, while ang kanyang headlight lens, yes, naka Stanley ito, then naka LED na, high beam, then ang kanyang low beam. So inspired pa rin ito for me para kay KLX 230 SE natin, while ang kanyang turn signal lights dito sa harap, naka-bulb pa rin ito left and right para sa kanyang headlight assembly. While ang kanyang front fender naman is na naka-cool gray nito. So for me, inspired pa rin ito para kay Kawasaki KLX 230 SE natin. So napagka-stylish ang datingan nito para sa kanyang front fender dahil naka-design ito pang trail cruise, motorbike, Kawasaki KLX 150S natin. And then pagdating naman sa kanyang front suspension, ayan, so naka-standard pa rin ito. Showa ang brand nila with additional boots cover para sa kanyang front suspension. So you can see, naka-rubberized ito na medyo makapal, then color black. So for me, laking tulong pa rin ito para sa kanyang front suspension. So iwas talsik sa mga likabok or mga putikan during trail activities natin. So naging protector ito para sa kanyang front suspension. Laking bagay, laking tulong rin ito. Then pagdating naman sa kanyang front tire size, naka 70 by 100 by 19 IRC Indonesia made ito. Then ang kanyang tire air pressure front is 22 PSI. While ang kanyang rim size front is naka 19 by 1.40. Then naka spokes ito, naka tube type. While ang kanyang disc brake naman is naka pedal disc ito with dual piston caliper para sa kanyang preno dito sa harap. Yes, pagdating naman para sa kanyang rear fender, so naka color gray nito. So medyo malit ito ng tingnan para sa kanyang rear fender. So pagdating naman para sa kanyang brake light, anti-light, ayan, so naka-bulb pa rin ito. Napagka-stylish ang datingan nito. For me, naka-inspire pa rin ito para kay KLX 230 SE natin, even kay Kawasaki 150 BF Extreme para sa kanyang brake light, anti-light. While ang kanyang turn signal lights dito sa likod, naka-bulb pa rin ito left and right, ayan, para sa kanyang brake light, anti-light. While ang kanyang rear fender extension, yes, naka matte black ito, plastic na plastic. So location naman ito para sa kanyang plate holder with additional lights reflector. Then naging visible pa rin tayo during night activities natin para sa kanyang lights reflector. Then location nito para sa kanyang license plate lights. So ilawan nito para sa kanyang plate holder. Ayan. Then pagdating naman sa kanyang tire size rear, 90 by 100 by 16, 51P, naka tube type pa rin ito, IRC ang brand gamit nila. While ang kanyang tire air pressure rear is naka 22 PSI, while ang kanyang rim size rear is naka 19 by 1.85, then naka pedal disc para dito with a single piston caliper para sa kanyang preno dito sa likod. Yes, pagdating naman sa kanyang meter instrument, again, naka full digital panel na ito. Then naka-indicate dito ang kanyang meter button, multi-functions meter, multi-functions display, speedometer, then ang kanyang fuel gauge. While ang kanyang multi-functions display, naka-indicate dito ang kanyang odometer, trip meter A and B, clock, or ang kanyang orasan.
While dito sa bandang kanan naman, so indicator lights ito para sa kanyang neutral indicator lights, high beam indicator, turn signal lights indicator lights, then ang kanyang fuel level warning indicator lights para sa kanyang meter instrument, naka full digital panel na ito. Yes, pagdating naman para sa kanyang handlebar, naka naked type ito, then silver na silver para sa kanyang kulay nito, while ang kanyang handlebar switches dito sa left side, naka-indicate dito ang kanyang dimmer switch, high beam, low beam, din ang kanyang turn signal lights, left side, right side, din ang kanyang horn. So location naman ito para sa kanyang choke lever, din ang kanyang clutch lever. Anyway, para sa kanyang clutch lever, naka-with multi-dex ito. While ang kanyang handlebar switches dito sa right side, naka-indicate dito ang kanyang kill switch. Kill switch has 2 position, off position, on position. Din ang kanyang electric starter, throttle grip, din ang kanyang brake lever dito sa harap, din ang kanyang brake fluid receiver, naka .3 or .4 ito. Then wala itong bar ends. At syempre, location dito para sa kanyang fuel tank. Fuel tank capacity 6.9 liters. Then laking tulong pa rin ito, no, para sa mga riders natin yung mahilig sa mga trail bikes, even sa mga personal use natin, even sa mga long rides, para sa kanyang 6.9 liters na full tank. So laking bagay pa rin ito para sa kanyang fuel tank capacity. Then location ito para sa kanyang fuel tank cap. Then to open up, insert mo lang ito, then twist clockwise to open up para sa kanyang fuel tank. Then meaning naka built-in na ito para sa kanyang fuel tank cap, para sa kanyang fuel tank. So to close ulit, push mo lang. So pagdating naman para sa kanyang decals dito sa left side, ayan, so naka letter key LX, combination color with black, white, din ang kanyang green. Napakagandang tingnan. Then decals nga 150S para sa kanyang mga pairings nito. Ayan, so ang ganda. Well, dito sa bandang kaliwa pa rin para sa kanyang mga pairings, naka plain white lang ito. Then plastic na plastic para sa kanyang side view cover dito sa left side. So silipin naman natin para sa kanyang engine ito. Then location naman ito para sa kanyang fuel top. So fuel top has 3 position, reserve position, off position, then ang kanyang on position. So fuel top, laking tulong ito para sa mga riders natin. So halimbawa kung tatanggalin mo itong fuel tank, so while naka-off ang fuel top mo, so safe na safe yung gas natin na hindi tumatagas kung saan-saan. Ayan, so location naman ito para sa kanyang gear shift pedal, metal na metal with rubberized na bilog para sa kanyang gear shift pedal. Then ang kanyang gear shift pattern is naka 1 down, then all up. From neutral, 1 down para sa first gear, then up naman para sa second gear, third, fourth, then fifth para sa kanyang gear shift pattern. So location naman ito para sa kanyang rider potris or kanyang rider's foot peg. Ayan, so metal na metal ito. Stylish ang datingan nito. Then naka-design talaga ito para sa kanyang trail bikes or para sa motocross natin, para sa kanyang rider foot peg. So metal na metal. Then location naman ito para sa kanyang center stand, metal na metal pa rin. Then naka-silver ito, naka-standard pa rin. Then wala itong size ng switch. Then ito naman, location ito para sa kanyang passenger footrest or passenger foot peg. So naka-rubberized pa rin ito. Ayan, you can see bilog na bilog siya. Then ang kanyang bracket ito is metal na metal rin para sa kanyang passenger foot peg. While dito sa bandang likod naman, sa bandang left side pa rin, so para sa kanyang swing arm, metal na metal, naka-silver ang kulay nito. Then with additional chain cover, ayan, black na black ito. Then plastic na plastic, not fully talaga para sa kanyang chain cover, pero for me, laking tulong para nito para sa mga riders natin, even sa mga moving parts nito para sa kanyang rear sprocket. So with additional chin guard, grabe, makapal ito nga plastic mga friends para sa kanyang chin guard.
So para yung chain niya hindi tumatalsik kung saan-saan dahil naka-design ito ang kanyang chain guard, then to protect para sa ating chain drive. Ayan, so laking tulong pa rin yan. At syempre, location para nito para sa kanyang idling speed or para sa kanyang idling adjuster, para sa kanyang minor. Shoot! Ayan, para sa right side cover, same as usual doon sa kabila. KLX, combination color with green, white, din ang kanyang block. Ang gandang tingnan. Napaka-simple nito pero rugged na rugged looks pa rin ito para kay KLX 150 Ace natin with additional lights reflector. Nandito pa rin ito, no? So, laking tulong pa rin ito during night activities natin. So, maging visible pa rin tayo tuwing gabi. Ayan, so kanyang kickstarter, metal na metal. Naka-plain na ito, then naka-silver. Solid tingnan in actual. Kaya, highly recommended rin natin na huwag natin tanggalin yung kickstarter natin or ang kanyang kick pedal. Just in case naman kung mag-malfunctions yung battery natin or not working properly yung battery natin, go na go pa rin yung biyahe natin. So, location naman ito para sa kanyang brake pedal. Ayan, metal na metal, naka-plain ito, color silver. Tingnan mo naman ang design nito. So, maliit itong tingnan, pero epektibo naman ito para sa mga riders natin, para sa mga mahilig sa mga trails dyan. So, para sa kanyang brake pedal, walang kanyang rider foot wrist or ang kanyang rider foot peg. Ayan, metal na metal rin. Solid na solid tingnan and actual. Kaya ang design nito, kaya ganito siya, dahil naka-design talaga itong mga friends, no, pan trail bikes. So, location ito para sa kanyang oil filter. So, nasa bandang kanan pa rin sa kanyang engine. Then, location ito para sa kanyang spark plug. So, naka-standard ito, NG key. Then, ang kanyang spark plug gap is 0.7 to 0.8 mm. While ang kanyang exhaust naman, ayan, napaka-stylish yung datingan nito with exhaust cover extension. Ayan, so metal na metal pa rin ito para sa kanyang exhaust cover. May dalawang allen type dito para matanggal mo naman ito. Pero highly recommended pa rin natin mga friends na huwag pa rin natin ito tanggalin para sa kanyang exhaust cover dahil naging protector ito para sa mga paa natin. At syempre hindi mawawala yung pa rin ng ano natin, yung rider foot wrist or rider foot peg. Ayan, so bilog na bilog ito with rubberized, goma na goma. With ang kanyang handle naman, solid na solid talaga kung titingnan mo ito in actual. While muffler cover protector, ayan, nandito rin, no? Naka-built-in na ito sa kanyang rider foot peg or foot wrist. So laking tulong, laking bagay para nito para sa mga riders natin, even sa mga passengers natin. So pagdating naman para sa kanyang muffler, ayan, so you can see nasa bandang itaas talaga, no, naka-design yung mga muffler natin para sa mga Kawasaki KLX 150 natin. So you can see para sa kanyang muffler cover, metal na metal ito, silver na silver. So laking tulong para nito para sa mga riders, even sa mga passengers natin. Yes, pagdating naman sa kanyang maximum horsepower, 8.6 kilowatts, 12 PS, 8,000 RPM. Maximum torque, 11.3 Nm, 1.2 kg force meters, 6,500 RPM. Ang kanyang length is 2,010 mm. Then ang kanyang width is 830 mm. Then ang kanyang height, 1,155 mm. Road clearance, 265 mm. Curb mass, 115 kilograms. And yes, and lastly, ang kanyang cash price, 123,000 pesos. Cash beses ito. Siyempre, dito pa rin yan sa Good Moto Trading Kawasaki Crib, SC Cortez Branch, Mandawi City, Cebu. Welcome sa munting channel natin. Ako ni Show TV, Ayaminan, at your service. Matsalam.